Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang mahalagang balita tungkol dito kay eToro, ang investment at trading platform na aalis dito sa Pilipinas. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan dito ng mabuti upang maunawaan po natin kung paano maapektuhan ang mga users o gumagamit nito at kung ano ang mga kailangang gawin bago po ang itinakdang deadline nito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan. Ang eToro ay nagpadala po ng email sa kanilang mga users na nagsasabing aalis na sila sa Pilipinas sa loob po ng susunod na 120 days. Kung saan ay magtatapos po ito sa February 7, 2025. Kaya next year na po. Matapos pong suriin ng eToro ang kanilang operasyon sa iba't ibang rehiyon, nagdesisyon silang itigil ang kanilang serbisyo dito sa Pilipinas. Ngayon ay ano nga ba ang significance ng pag-alis na ito? Ang significance nito ay syempre maapektuhan nito ang mga Filipino users na nagtitrade ng stocks at cryptocurrencies sa kanilang platform. Kasabay po nito ng mga regulasyon na ipinatupad ng iba't ibang bansa laban sa mga unlicensed financial platforms. Sa Pilipinas ay aktibong minomonitor at nagbibigay ng mga advisory ang SEC laban sa mga foreign trading platforms. Itinuturing na malaking hakbang ito para protektahan ang mga investors sa bansa. Ngayon, itong si eToro ay hindi na mag-aalok ng kanilang serbisyo kabilang ang kanilang in-app crypto wallet, copy trader at smart portfolios. Ang trading suspension ay magsisimula po sa December 8, 2024. Pagkatapos po ng petsang ito, ang withdrawals ay ito lamang yung magiging possible sa pamamagitan ng customer service at hindi po sa app. Ang mga wallet services naman ay titigil po sa December 15, 2024. Lahat ng accounts ay madidelete. Madidelete na po sa February 7, 2025. Ang mga users ay makakatanggap naman po ng email at kailangang isara ang kanilang mga positions o mag-withdraw ng kanilang funds bago ang mga nasabing petsa. Sa ngayon ay may ilang mga users na may zero funds sa kanilang accounts ang nakatanggap ng emails mula kay eToro na nagsasabing isasara na ang kanilang mga accounts. Sa isang post mula kay Gcrypto head Luis Binaventura, isang user ang nag-ulat na kahit may funds po siya sa kanyang account, hindi niya ma-access ang website. Ganon din sa ibang users na nagsabing isinira na ang kanilang mga accounts mula noong nakaraang buwan. Ayan. Dahil sa pag-alis ng eToro ay kailangan pong maghanap ng alternatives dito. Ngayon ay noong buwan naman po ng Abril ay sinabihan po ng SEC ang eToro at iba pang platforms kabilang ang XM dahil sa pag-aalok ng investment ng walang tamang registration o lisensya. Ang SEC ay nagbigay diin na ang eToro ay hindi rehistradong korporasyon dito sa Pilipinas at wala po itong tamang lisensya para magbenta ng securities o makilahok sa brokerage activities. Sa US, ang eToro po ay naharap din sa regulatory actions. Kabilang ang $1.5 million settlement sa SEC para sa pag-operate bilang unregistered broker at clearing agency sa kanilang crypto trading activities. Sa ngayon, ang mga US customers ay limitado po sa pag-trade ng Bitcoin, Bitcoin Cash,
at Ether sa platform ng eToro. At ang lahat ng ibang assets ay available lamang for sale for 180 days post-order. Kaya sa pangkalahatan ay kailangang isara ng mga users ang lahat ng mga open positions at i-withdraw ang kanilang pondo bago ang February 7, 2025. Ang crypto wallets po ay titigil sa December 1, 2024 at ang wallet access ay madi-disable po sa December 15, 2024. Yan, ngayon ay ano naman ang sunod? Ang mga apektadong users ay kailangan po talagang mag-transfer ng kanilang pondo palabas ng eToro bago ang petsa ng account deletion sa pamamagitan po ng pagsunod sa available customer service protocols. Dahil ang withdrawal sa app ay maaring maging restricted na matapos ang suspension date. Ayan, habang ang SEC ay nananatiling stricto, ayan, at kanilang patuloy po nilang tinututukan yung mga unregulated operations ng crypto platforms. Kamakailan po ay ibinahagi ng commission na naghahanda itong magtatag ng futures market sa bansa sa tulong po ng US, CFTC at ADB para mapalawak ang options ng investors at mapalakas ang local capital market. Isa po itong positibong hakbang para sa crypto futures. At ngayon ay ang masasabi ko naman po rito ay ayan na nga, aalis na si eToro dito sa Pilipinas at mukhang ito po ay isang malinaw na indikasyon na ang regulasyon at protection para sa mga investors ay patuloy po na pinaiigting dito sa ating bansa. Bagamat ito'y isang hamon para sa mga Filipino users ng eToro, ito rin ay isang pagkakataon upang lumipat sa mga registered at licensed na local platforms kasi wala po talaga tayo magagawa. Malaga ang pag-intindi sa mga regulasyon at pagsunod dito upang maiwasan ang anumang financial risk. Kaya sa kabuuan, ito ay isang hakbang tungo sa mas ligtas at regulated na financial environment para sa mga Pilipino or para po sa ating lahat dito sa Pilipinas. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, ay ayan, pakiclick na lamang po yung subscribe or ayan. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.